Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules, garantisadong mabilis lang to. Ipinapaaresto na ng isang korte sa Laguna ang negosyanteng si Charlie Atong Ang dahil sa pagkawala ng maraming sabongero. Inilabas ang warrant para sa non-bailable niyang kaso na kidnapping with homicide at serious illegal detention. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guiliang. Nakitaan ang probable cause ng Regional Trial Court Branch 26 ng Santa Cruz, Laguna para ipag-utos ang pag-aresto sa negosyanteng si Charlie Ang o mas kilala bilang si Atong Ang. Nahaharap si Ang sa kasong kidnapping with homicide, isang non-bailable case o kasong walang piyansa, at isa pang kaso na kidnapping at serious illegal detention. Tinuturing na mastermind si Ang sa pagkawala ng maraming sabongero na di umano itinapon ng mga bangkay sa Taal Lake. Ipinag-utos rin ng RTC Branch 26 na dapat mayroong suot na body camera ang sino mga aresto kay Ang. Ayon sa whistleblower ng kaso na si Julie Dondon Patidongan, na dati ring malapit na tauhan ni Ang, umabot sa 100 katao ang pinatay dahil sa pandaraya sa sabong. Mariin namang pinabulaanan ni Ang mga alegasyon ni Patidongan. Sa press briefing sa palasyo, sinabi ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na may dedicated team ang pulisya para sa pagtugis kay Ang. Tukoy ang ating warrant of arrest or location of Charlie Atong Ang, different location, and it will be served in those locations. Ang iba namang akusado sa naturang kaso na puro pulis ay nasa kustodiya na ng PNP at pinapasuko na sa CIDG. Some of the personalities subject of that warrant of arrest are actually in custody sa Philippine National Police kasi restrictive custody sila doon. I think there are about 10 or 11 police personnel who are under restrictive custody, and they are now being directed to surrender to the Criminal Investigation and Detection Group. April 2021 nang magsimulang mawala ang hindi bababa sa 34 na sabongero at hanggang ngayon, ni katawan nila ay hindi pa rin mahanap. Hindi pa rin natutukoy kung ang mga na-recover na mga pira-pirasong buto ng tao sa Taal Lake ay isa sa kanila. Michelle Guiliang para sa All TV News Channel 2. Sa mga kababayan natin sa Albay, iba yung pag-iingat po. Ngayong mataas ang tsansa ng lahar flow sa paligid ng Bulkang Mayon. Mataas po ang tsansa ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa Bicol Region. Ngayong namuuna bilang isang ganap na bagyo si Bagyong Ada, ang unang bagyo ngayong 2026. Narito ang report. Naging ganap na bagyo alas 8 ng umaga ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Pinangalanan nitong Bagyong Ada, huling namataan 650 kilometers. Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur na may lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pahilagang kanluran at inaasahang lalakas pa bilang isang tropical storm sa loob ng 24 oras. Bagamat mababa pa ang tsansa ng direktang paglandfall, hindi ito inaalis ng Pag-asa dahil sa cone of probability. Pwede pa rin pong mahagip nung sentro ng Bagyong Ada itong Eastern Visayas, maging yung northern tip din po ng Dinagat Islands. At once makapasok po ito or makapag-landfall po sa may Eastern Visayas, tataas din yung chance na ito yung magla-landfall po dito sa may Bicol Region. Dahil nga po, lalakas pa ito bilang isang tropical storm at lalapit sa ating kalupaan, posibleng magtaas pa tayo ng hanggang wind signal number 2. Nakataas ngayon ang signal number 1 sa ilang lugar sa silangang bahagi ng bansa, kabilang ang Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands at Surigao provinces. Ayon pa sa Pag-asa, ngayong papalapit ang Bagyong Ada sa silangang bahagi, inaasahan ang malalakas na pag-ulan na maaari magdulot ng flash floods, pag-apaw ng mga ilog at landslides, lalo na sa mga low-lying areas at bulubundukin. Sa ngayon, nakataas na ang heavy rainfall advisory ng Pag-asa sa Catanduanes, Sorsogon, ilang bahagi ng Samar, Biliran, Leyte provinces, Dinagat Islands at Surigao del Norte.
Orange rainfall warning naman sa Northern at Eastern Samar. Nagbabala din ang pag-asa na malaki ang posibilidad ng lahar at debris flow sa paligid ng Bulkang Mayon sa Albay. Dagdag na panganib ay ang lahar at debris flow mula sa Mayon Volcano sa Albay. Kaya ang mga komodidad sa ibaba ng bulkan at mga drainage channels nito ay dapat maging alerto. So habang papalapit ang bagyong Ada, ito ay may mga panganib at pinapayuhan natin ating mga kababayan kung kinakailangan maghanda upang lumipat sa mas ligtas na lugar, no? Kung sila ay nakatira sa mga flood at landslide prone area. Sa mga balita sa probinsya, ilang mga bangkay ang na-recover ng rescuers ngayong araw sa nangyaring pagguho ng landfill sa Binaliw, Cebu City. At Bulkang Mayon, patuloy ang pagbuga ng lava dome at lava flow ngayong araw. Sa patuloy na search and rescue ng otoridad sa gumuhong landfill sa Binaliw, Cebu City, 3 bangkay pa ang nakuha ng mga rescuers kaninang umaga. Ayon sa BFP, inaalam na sa ngayon ang pagkakakilanlan sa mga nasabing bangkay. 5 naman ang na-recover ng mga rescuers sa Quadrant B ayon sa Cebu CDRRMO. Sa kabuuan, 18 na ang naitalang nasawi habang 18 pa ang patuloy na hinahanap ng mga rescuer. Kahapon, nagdeklara na ng state of calamity ang Cebu City kasunod na nangyaring pagguho sa Binaliw landfill ayon sa anunsyo ng City Council. Inaprubahan ng konseho ang isang resolusyon na magbibigay daan sa pagpapalabas ng 30 million pesos mula sa disaster fund ng lungsod upang tugunan ang mga agarang pangangailangan, partikular ang pagkakaantala sa serbisyo ng pagtatapon ng basura dulot ng pagguho. Patuloy pa rin ang pagbuga ng lava dome lava flow at nakikita ang banaag o crater glow mula sa Bulkang Mayon ayon sa pinakahuling ulat ng PHIVOLCS. Dagdag ng ahensya, nakapagtala ng 2 volcanic earthquake, 209 rockfall events at 46 pyroclastic density currents o uson, habang aabot sa 1,387 toneladang asupre kada araw ang naitala. Nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon, kung saan mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Sa patuloy na selebrasyon ng Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan, ay dinagsa ng mga deboto ang palapak sa St. John the Baptist Cathedral. Habang ibinida naman ng mga kabataan ang kanilang costume sa sinaot sa kalye it mga inungang ati. Sa mabilis na balitang hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Maraming mga deboto ang lumahok sa pagapak sa St. John the Baptist Cathedral bilang panata, pasasalamat at pagpapahayag ng kanilang pananampalataya na bahagi ng selebrasyon ng Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2026. Kwento ng ilang namamanata, magaan at maganda ang kanilang pakiramdam matapos lumahok sa naturang palapak at ramdam nila ang presensya ng Diyos. Ang palapak ay isa sa mga relihiyosong tradisyong patuloy na isinasagawa tuwing Ati-Atihan Festival, kung saan ang imahe ni Senior Santo Niño ay dinadampi sa ulo, braso, balikat, likod at kamay ng mga deboto. Nagpakitang gilas naman ang mga kabataan suot ang iba't ibang costume sa sinaot sa kalye at mga inungang ati bilang pagbibigay pugay sa kultura at kaysaysayan ng Ati-Atihan Festival. Sa ika-4 na pagkakataon, muling itinanghal bilang kampyon ang Regional Science High School for Region 6 sa Balik-Ati category ng sinaot sa kalye at mga inungang ati 2026. Samantala, nakuha naman ang ikalawang pwesto ng Aklan National High School for Arts and Trades or ANSAT, habang ikatlo naman ang Kalibo Integrated Special Education Center o KAISEC. Ang sinaot sa kalye at mga inungang ati ay isa sa mga tampok na aktibidad ng Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival na naglalayong itampok ang kultura, kasaysayan at talento ng kabataang Aklanon sa pamamagitan ng sayaw at musika. Era G. Briones para sa All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.